Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Isa ang Saint Monteverde University sa pinakasikat at pinakaprestihiyosong universidad sa bansa. Dito nag-aaral ang mga anak ng mayayaman, matatalino at mga estudyanteng may malalaking pangarap. Ngunit sa libu-libong estudyante, iisang pangalan lamang ang halos araw-araw na pinag-uusapan: Cassandra. Hindi lamang dahil sa taglay niyang pambihirang ganda, kundi dahil matalino rin siya, mabait sa kapwa, at aktibo sa iba't ibang organisasyon sa paaralan. Kaya naman, hindi nakapagtatakang marami ang lihim at lantaran na humahanga sa kanya. Isa sa mga ito si Gabriela, ang Student Council President. Gwapo, matalino, mayaman, at kilalang nagmumula sa isang makapangyarihang pamilya. Hindi niya itinatago ang nararamdaman niya para kay Cassandra. Madalas niya itong ihatid sa klase, bigyan ng mga bulaklak, at anyayahan sa iba't ibang school events. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin may bibigay ni Cassandra ang sagot na hinihintay na Gabriela. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, may isang lalaking darating na tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang lalaki na ang pangalan ay Seth. Isang tahimik na hapon matapos ang kanyang mga klase, naglakad si Cassandra patungo sa parking lot ng Saint Monteverde University. Hawak niya ang kanyang mga libro habang binabati siya ng ilang kaklase na kanyang nadaraanan. Nang makarating siya sa parking area, inilabas niya ang susi ng kanyang kotse. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang may 4 na lalaking nakasuot ng itim na jacket ang humarang sa kanyang daraanan. Napahinto si Cassandra. Nagkatinginan ang mga lalaki bago nagsalita ang isa sa kanila. "Miss Cassandra, sasama ka sa amin." Nagtaka siya at kumunot ang noo. At bakit naman ako sasama sa inyo? Matapang niyang tanong. Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, isa sa kanila ang humakbang palapit na tila balak siyang piliting isama. Napatras si Cassandra habang mahigpit na hawak ang kanyang baga. Nagsimula ng kabahan ang kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa mismo sandaling iyon, may isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. "4 kayo laban sa isang babae. Hindi ba kayo nahihiya?" Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa lalaking dahan-dahang lumalapit. Hindi pa makita ng malinaw ni Cassandra ang kanyang mukha dahil natatamaan ito ng sinag ng papalubog na araw. Ngunit isang bagay ang tiyak. May dumating na taong handang humarang sa kanyang pagkaniba. "Sino ka?" Sigaw ng isa sa mga lalaking habang matalim ang tingin sa bagong dating. Ngunit hindi ito sinagot ng lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang suot niyang backpack sa tabi ng isang sasakyan. Nanatili siyang kalmado. Ngunit mababanaag sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Nagkatinginan ang 4 na lalaki. "Turuan natin ang leksyon ng pakalimerong yan!" Sigaw ng isa sa kanila. Sabay-sabay nilang sinugod ang misteryosong lalaki. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nagulat si Cassandra sa kanyang nasaksihan. Mabilis niyang naiwasan ang unang suntok. Saka niya pinatumba ang unang lalaki sa isang malakas na sipa. Ang ikalawa ay sumugod mula sa likuran.
Ngunit agad niya itong nahawakan sa braso at naihagis sa simentadong kalsada. Sinubukan namang sabay na umatake ang natitirang dalawa. Ngunit tila sanay na sanay sa pakipaglaban ang lalaki. Sunod-sunod ang kanyang mga galaw, mabilis, eksakto, at walang nasasayang na kilos. Makalipas lamang ilang sandali, nakahandusay na sa lupa ang apat na lalaki. Daing ng daing sakit. Tahimik na napatitig si Cassandra. Hindi siya makapaniwalang kaya palang talunin ng isa ang apat na kalaban ng ganong kadali. Dahan-dahan lumingon ang lalaki sa kanya at sa unang pagkakataon nasilayan ni Cassandra ang kanyang mukha. Matangkad, gwapo at seryoso ang kanyang anyo. Okay ka lang? Mahinahon itong tanong. Bago pa man makasagot si Cassandra, tumalikod na ang lalaki na tila walang balak maghintay ng pasasalamat. Hindi pa alam ni Cassandra ang kanyang pangalan. Ngunit iyon ang unang pagkakataong nag-cross ang landas nila ng lalaki magpapabago sa takbo na kanyang buhay. Hindi pa rin makaalis si Cassandra sa kinatatayuan niya. Nakatingin lamang siya sa lalaking papalayo matapos siyang iligtas. Sino kaya siya? Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya malang naitanong ang pangalan nito. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit bago niya paandarin ang makina, muli niyang sinilip ang paligid. Wala na ang misteryosong lalaki. Para ba naglaho ito na parang hangin? Sa isip ni Cassandra, paulit-ulit na bumabalik ang eksenang walang pag-alinlangang hinarap ng estranghero ang apat na lalaki upang iligtas siya. Samantala, sa kabilang dulo ng parking lot, may isang lalaking tahimik na nakamasid. Si Gabriela. Mahigpit ang pagkakayukom ng kanyang kamao habang pinagmamasdan ang direksyong tinahak ng misteryosong lalaki. Hindi ko alam kung sino ka. Malamig niyang sambit. Pero kung ang pakay mo ay si Cassandra, hindi kita hahayaang maagaw siya sa akin. Hindi alam ni Cassandra at Gabriela na ang lalaking iyon ay papasok pa lamang sa kanilang buhay at ang kanyang pangalan ay Seth. Seth point of view. Tahimik ako naglalakad palabas ng universidad habang nakasuksok ang mga kamay ko sa bulsa ng aking jacket. Hindi ko naman talaga balak makialama. Pauwi na sana ako nang mapansin kong may apat na lalaking humarang sa isang babae sa parking lot. Noong una, inisip kong baka magkakilala sila. Pero nang makita kong natatakot na siya at pilit na umaatras, alam kong may mali. Kaya kumilos ako. Hindi ko inisip kung sino sila o kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang mahalaga, ligtas siya. Huminto ako sa paglalakad at napabuntong hininga. Cassandra, mahinang sambit ko. Maganda, matalino, at paborito ng lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Siguro hindi na kayo magkikita ulit. Hindi ko alam na nagkakamali pala ako. Dahil bukas ng umaga, si Cassandra ang una kong makakasalubong. Kinabukasan, maagang dumating sa Cassandra sa St. Monteverde University tulad ng nakakagawaan. Nagtungo siya sa kantin kasama ang ilan niyang kaibigan upang mag-almusala bago magsimula ang kanilang unang klase. Habang nagkikwentuhan sila, biglang natigilan si Cassandra. May isang pamilyar na mukha ang kapapasok lamang sa kantina. Siya iyon, ang lalaking nagligtas sa kanya kagabi. Suot nito ang simpleng puting polo at itim na pantalon. Walang kasama at tahimik lamang naglalakad papunta sa counter upang bumili ng pagkain. Hindi ito pinapansin ng karamihan.
dahil bagong estudyante pa lamang ito. Ngunit para kay Cassandra, hindi niya may alis ang tingin dito. Siya nga, mahina niyang bulong. Anong sabi mo? Tanong ng isa niyang kaibigan. Wala. May naalala lang ako. Pagkatapos bumili ng pagkain, umupo ang lalaki sa isang sulok ng kantina at tahimik na nagsimulang kumain. Hindi na napigilan ni Cassandra ang sarili. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sandali lang babalik ako, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagtatakang sinundan niya ang tingin ng mga ito habang dahan-dahan siyang lumapit sa misteryosong lalaki. Pagdating sa harap nito, bahagyang ngumiti si Cassandra. Ikaw ang tumulong sa akin kahapon, di ba? Huminto sa pagkain ng lalaki at dahan-dahan tumingala. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon sa maliwanag na liwanag ng araw. Oo, maikli nitong sagot. Ako nga pala si Cassandra. Sandaling natahimik ang lalaki bago iniabot ang kanyang kamay. Seth. Sa unang pagkakataon nalaman ni Cassandra ang pangalan ng lalaki na nagtito sa kanya. Ngunit mula sa kabilang mesa may isang pares na matang tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Gabriel. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso ng kape habang nakamasid sa eksena. Unti-unti na nagsisimula ang larong hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa selos at kompetisyon. Kaya mga kaibigan, kung gusto po ninyong malaman ang kwento ng pag-ibig ni Cassandra at Seth at ang mga lihim nila sa buhay, ating puntong hayan at abangan ang kwento nila na may pinamagatang Laro ng Pag-ibig.